Buongiorno! Bukid mode na naman tayo ngayong umaga dahil hindi pa rin sila nakakatapos sa pag-harvest ng mga olives dito. Sinubukan nga rin pala namin manguha ng mga olives, yung green na green pa sana. Yung kasi yung masarap gawing pickle, kaso hinug na talaga sila kaya better luck na lang ulit next year. Tatlong magkakasunod na araw na nag-uulan dito. Buryong na buryong kami sa bahay at hindi kami nakalabas. Kaya ngayong gumanda ang panahon ay sumugod agad kami dito sa bukid para tumulog dito kila tito. Kapag maulan nga at lalo pat may kasamang malakas na hangin, ay nagbabaksakan talaga sa lupa itong mga olives. Kailangan isa-isang pulutin ng mga yan dahil sayang at marami. Ilang litrong langis din na makukuha dyan kapag pinagsama-sama. Ganito nga palang ginagawa nila tito para mas mapadali ang pamumulot. Gumagamit sila ng rake or kalaykay para ipunin yung mga dahon-dahon, damo at konting lupa. Tapos ay magkakanya-kanya sila ng pwesto kada tumpok para mano-manong magkaykay ng mga olives. By the way, doon sa nakaraang video, merong nagtanong kung meron daw bang century-old olive tree dito sa bukid. So yes, marami po. Twisted or balubaluktot na mga sanga, kulubot ang balat at malaki ang circumference ng puno. Ganyan ang visible characteristics ng mga centuries-old olive trees. Ang sobrang nakakamangha pa ay kahit ilang daang taon na ang isang olive tree, ay patuloy pa rin ito nakakapag-produce ng mga bunga. Hindi pa rin sila makapaglatag ng net dahil ang dami pa rin namin napupulot ng mga olives. Ayaw na ayaw kasi ni tito na minasasayang na ganito. Minsan nga lang naman sa isang taon kumamunga ang mga puno at malaki-laki rin ang kinikita niya sa pagbebenta ng olive oil. Alam niyo bang dito sa bukid na kapag naglulupa or nagpuputik ang mga kamay namin, ay pupunta lang kami dito sa mga clover dahil mamasa-masa ang mga dahon niyan. Ganyan lang kami naglilinis ng kamay. Ang layo pa kasi ng lalakarin papunta dun sa lababo or sa mga gripo. Nangalay na yung mga binti ko kaya sabi ko maglalakad-lakad muna ako dito sa bukid. Panahon na naman ng mga citrus ngayong taglamig. Pero next time na lang kami mamimitas at palagi rin naman kaming nandito sa bukid. Pagbalik ko ay nakatapos na pala sila sa pamumulot. Heto nga't naglalatag na sila ng mga net pang salo sa mga mahuhulog na olives. Ito talaga yung matrabahong anihin dito sa bukid. Latag, yugyug ng puno, ligpit, tapos latag ulit. Tapos madalas pa itong si tito at yung isang anak niya lang ang tumatrabaho dito. Kaya natutuwa sila kapag nandito kami. Dahil maaasahan sa pagtulong itong asawa ko at napakasipag nga rin naman talaga magkikikilos. Ako naman ay konting pitas, konting dampot, puro video. Tapos met-me ako nagmimerienda. Pero proud na proud sila sa akin at very supportive sa mga pinagagagawa ko dito. Nakikita nilang masaya ako sa pagbablog, lalo na kapag sineshare ko yung tungkol sa lifestyle at tradition sila dito sa Italy. Pumipetiks muna saglit itong asawa ko yan nga't nagsiselfone. Hinihintay niya muna itong pinsan niya na makatapos sa pagyuyugyug ng mga puno at saka lang ulit siya makakapagsimulang kumilos. Ito yung ginagamit nila ditong pangyugyug ng mga sanga ng olives. Electric rake ang tawag dito. Pagkatapos magyugyug ng puno, ay paisa-isa naman nilang nililikpit ang mga net. Habang ginagawa nila ito, ay iniipon natin nila yung mga olives. Aayusin patumpok-tumpok parang ganito. Mano-mano naman ngayong tatanggalin yung mga sanga at dahon. Pwede rin naman yung ipatanggal sa oil mill dahil meron silang blower doon. Yun nga lang dagdag gastos kasi masasama ang mga yan kapag pinatimbang na yung mga olives. After masalansa ng mga bunga na na-harvest, ay balik na naman ng mga kalalakihan sa paglalatag nitong net sa ibang puno naman. So basically, ganyan ang buong proseso kung paano sila mag-harvest ng mga olives dito sa bukid. Sa tuwing umaga lang sila nag-harvest dito ng mga olives. Bandang alauna ay tumitigil na sila para makapag-lunch. And then tuwing hapon ay dinadala mga fresh olives sa oil mill para naman sa extraction ng olive oil. Bandang end of September ay nakapag-pickle na rin sila ng mga green olives. So eto yung mga yon. Gusto ko rin sanang gumawa para maipakita ko sa inyo kung paano. Kaso ay late na nga talaga at magtatapos na ang November. Tingnan nyo naman kasi mga olives na na-harvest namin ngayon, talagang hinug na sila. Kapag kasi ipinilit naming ipickle yan, magiging malambot at malabsak lang. Hindi nila bet yung ganun, so sayang lang naman kung walang kakain. Di bale, sa susunod na lang.